Matapos ang ilang buwang pananahimik, biglang pumutok ang balita mula sa Amerika. Trump bumanat na. Isang bagong kasunduan ng binuo, sandata ng Amerika, ipapasa sa Ukraine. At hindi lang basta bala o rifle ang usapan dito. Patriot Air Defense Systems, Tomahawk missiles na kayang tumama hanggang Moscow. Europe, nagkaisa. Gagastos ng bilyong-bilyong euro para armasan ang Ukraine. Pero, teka, kanino nga ba talaga panig si Trump? Bakit bigla siyang nagbanta kay Putin matapos ang mga matatamis nilang pag-uusap? At totoo ba ang balitang, pwede na bang bombahin ang Moscow? At ang sagot ni Zelensky, absolutely, kung ibibigay niyo ang mga sandata. Lalalim pa ba ang digmaan sa Europe o bagong taktika ito ni Trump para yumuko si Putin? Bago tayo magpatuloy, baka pwede i-like mo ang video na ito. Laking tulong na yan para sa aming mga content creator. Mga kababayan, hindi basta-basta ang bagong balita ngayon sa Amerika. President Donald Trump sa isang matinding pahayag ay nagsabing may planong ipaabot ang bilyong-bilyong dolyar na armas mula Amerika patungo sa Ukraine. Pero eto ang twist, hindi direkta ang pagbigay. Ipapadaan muna sa mga NATO allies gaya ng Germany, UK, Norway at iba pa. Pagkatapos, sila na ang magbibigay kay Zelensky. Tanong, bakit kailangan paikot-ikot pa ang proseso? Simple lang, para iwas intriga, para iwas responsibilidad. Pero ang mensahe malinaw, gustong armasan ni Trump ang Ukraine. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, itong sinabi, "Speed is of the essence here. Hindi na pwedeng mabagal, kailangan ngayon na. At kung iniisip na niyong maliit na armas lang ito, mali. Sabi mismo ni Trump, it's everything. It's patriots. It's all of them." Mga kababayan, sa dami ng sandata ng Amerika, ang Patriot Missile Defense System ang isa sa pinakamakapangyarihan. Bakit? Dahil kayang pabagsakin kahit ballistic missile at kayang depensahan ng buong lungsod laban sa aerial attack. Ginamit na ito sa Israel, sa Gulf War at ngayon sa Ukraine. Sa kasalukuyan, may 6 na Patriot systems nang ginagamit ang Ukraine galing sa US, Germany, Netherlands at Romania. Pero ayon kay Zelensky, kulang pa ito. Kailangan namin ng 10 systems, ani Zelensky sa Ukraine Recovery Conference sa Rome. At ang talong, sino ang sasagot sa gastos? Ang Germany ba na handa raw magbayad para sa 2 systems? O ang Norway na isa pang system ang kayang bayaran? At ang US na kasama sa buong plano ng pag-supply? At ngayon hindi lang 10. Sabi ni Trump, 17 Patriot systems na ang ready for shipment. It's a full complement ayon sa kanya. Buo, may baterya, missile, command station. Parang naghahanda na para sa full-scale aerial war. Pero hindi lang Patriots ang usapan dito. May bagong baraha si Trump, ang pagbibigay umano ng mga Tomahawk cruise missile sa Ukraine. Bakit ito big deal? Dahil ito ay may range na 1,600 hanggang 2,500 na kilometro. Pwedeng tumama mula Kiev hanggang sa Moscow o St. Petersburg. Mahirap ma-detect, mababa ang lipad, subsonic speed. Sa madaling salita, di ito basta makikita pero kayang sumira ng malaking target. Ang tanong, ibibigay kaya ito ni Trump kay Zelensky? Ayon sa mga ulat ng US media, naitanong na raw ni Trump kay Zelensky sa isang tawag, "Volodymyr, can you hit Moscow? Can you hit St. Petersburg too?" Ang sagot daw ni Zelensky, "Absolutely, kung ibibigay niyo ang mga sandata." Ito ang gumising sa lahat ng analysts. Pwede na bang bumawi ang Ukraine sa mga pambobomba ng Russia? Pwede na bang gantihan ang mga pag-atake sa Kiev? Pero teka lang, biglang nagbago ang tono ni Trump ilang araw pagkatapos. Sa isang panayam sa White House lawn, sinagot niya ang tanong kung dapat bang atakihin ni Zelensky ang Moscow. Hindi, he shouldn't target Moscow. Sabay banta kay Putin, 50 days lang ang deadline. Kung di pa titigil ang gera, 100% tariffs sa lahat ng bumibili sa Russia. Mga kababayan, eto ang tanong. Nagpapakatapang lang ba si Trump o seryoso talaga siya sa pagpuwersa kay Putin? Ayon kay Trump, gusto ko lang matigil ang patayan. Hindi ako kakampi ng sinuman, kakampi ako ng sangkatauhan. Pero kung titignan mo ang kilos niya, bumabanat siya sa pamamagitan ng armas, hindi ng negosyasyon. At habang binabanatan si Putin, inamin din niya, "Disappointed ako kay Vladimir.
Sabi niya sa akin sa phone, titigil siya sa pag-atake. Pero pagkatapos ng tawag, may tinamaan na naman. Mga kababayan, dati tila magkaibigan ang dalawa, si Trump at Putin. Pero ngayon, Trump, hindi ko kasalanan ng war. Kay Biden yan. Trump, bigyan natin si Putin ng 50 araw. Kung hindi, malas niya. Tila nagsasawa na si Trump sa kahinaan ni Putin. Ayon sa mga analysts, Putin thought he could play Trump, but he was wrong. Sabi nga ng retired US Admiral na si Mark Montgomery, Putin underestimated the consequences. Now he'll feel the economic and military pain. Pero tanong, totoo bang seryoso si Trump o ito'y bahagi lang ng kanyang political image na the great deal maker? Matatandaan, binanatan pa nga niya si Zelensky noong Pebrero at sinabing ungrateful ito. Tila binigyan, tapos binitin. Ngayon mga kababayan, eto ang tanong. Kapag dumating ang 17 na Patriot system, kapag nakalusot kang Tomahawk missiles, at kapag may go signal na si Zelensky para maglunsad ng counter-strike sa loob ng Russia, makakasagot ba si Putin o mas nalalim ang digmaan? At kung lalala ito, damay ba ang buong Europe? Damay ba ang NATO? Damay ba ang buong mundo? Remember Ukraine at Russia ang naglalaban, pero ang armas galing sa Amerika, ang pondo mula Europe, at kung papalag si Putin, ang tinatamaan ay hindi lang si Zelensky, kundi buong NATO alliance. Mga kababayan, malinaw ang tanong sa kasaysayan ngayon. Trump, tumutulong ba o nagpapainit ng digmaan? Zelensky, bayani o nagmamatigas? Putin, strategist o naliligaw na sa sariling gyera? Ang mundo'y nakatuon sa Europe, pero ang epekto nito maaring umabot sa Asia, sa Middle East, sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, bantayan natin ito dahil ang kasunod nitong galaw maaring magtakda ng susunod na digmaang pandaigdig. Dapat bang payagan ng Ukraine na tamaan ng Moscow gamit ang sandata ng Amerika o mas dapat magpigil para maiwasan ang mas malawak na giyera? Para sa akin, para itong pagbukas ng pinto sa direktang pag-atake sa loob ng Russia at delikado ito. Dahil kapag tinamaan ang sentro ng kapangyarihan ng Kremlin, maaaring magresulta sa retaliatory strikes na mas brutal o mas malala. Gamitin na ang tactical nuclear weapons. Mabigat ito dahil dati ang labanan ay nasa loob lang ng Ukraine. Pero kung Ukraine na ang umaatake sa loob ng Russia, pwede nang lumawak ang digmaan. Ang pagbibigay ng advanced weapons ay isang mensahe. Kung ayaw mong makipag-usap, ipaparamdam namin sa iyo ang lakas ng teknolohiya at alyansa. Mapipilitang magbago si Putin, lalo na kung magsimula nang bumagsak ang mga key infrastructure sa loob ng Russia. Matalino ang galaw ni Trump, transactional, psychological warfare, pero dangerous gamble din ito. Kapag na-corner si Putin, hindi natin alam kung maglalabas siya ng mas brutal na mga hakbang. Tandaan, may access siya sa 6,000 plus nuclear warheads. I-comment mo ang iyong opinion at huwag kalimutan mag-subscribe para update ka sa mga bago nating video. Maraming salamat po.